Pinatalsik ng mga taga Cebu ang matagal nang nanunungkulan na si Governor Gwendolyn Garcia. Ito'y kasunod ng pagkapanalo ni Pam Baricuatro ng PDP laban bilang bagong gobernador ng Cebu. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sa kabila ng pag-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Governor Gwen Garcia, mas pinili ng mga taga Cebu ang pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inihalal si Pam Baricuatro bilang bagong gobernador ng Cebu. Naantala ang pag-canvass ng mga boto sa Cebu Province dahil sa pumalyang USB ng isang automated counting machine sa isang presinto sa Pinamungahan. Umabot pa ng ilang oras bago tuluyang maresolba ang aberya dahilan upang mabinbin ang final tally ng mga boto. Pero bandang alas 3 ng hapon ng Mayo 13, matagumpay nang na-transmit ang mahigit 800 balota mula sa nasabing presinto na hudyat ng pag-usad ng bilangan. Pagsapit ng 3:26 ng hapon, opisyal nang ipinroklama si Pam Baricuatro bilang bagong gobernador ng Cebu Province para sa 2025 elections. Si Baricuatro na inendorso mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nanaig sa laban matapos makakuha ng mahigit 1.1 milyong boto. Hinalo niya si Gwendolyn Garcia, ang pambato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha lamang ng mahigit 765,000 na boto. I want to thank PRRD, but it's bittersweet because I won but it's not yet here. So my happiness will be completed when he returns home. Nagpapasalamat si Baricuatro sa matinding suporta at tiwala ng mga taga Cebu sa kanyang pagkakahalal bilang bagong gobernador. Binigyang diin niya ang pangakong pantay-pantay na serbisyo para sa lahat ng Cebuano, bumoto man sa kanya o hindi. We want to unite Cebu, as I've said earlier, it's a time of healing. We have to heal after the election. And rest assured na in my governance, we will serve those even who did not vote for me or does not belong to my group na expect the same kind of service that I will give to the rest of the Cebuanos. Buong paninindigan din sinabi ni Baricuatro na kung may magbabago man, ito ay ang kalidad ng buhay ng mga taga Cebu at hindi siya. Expect that I will be the same and I will be humble from start. Nothing will change. If ever, it will be the quality of life of the Cebuanos that will change. Not me. Sa kabila ng mga hamon at aberya sa halalan, malinaw ang mensahe ng mga taga Cebu. Panahon na para sa bagong pamumuno. Para kay Baricuatro, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat Cebuano na nagnanais ng tunay na pagbabago. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News.